Isang henyo na doktor na may mabait na mukha ang libreng naggagamot sa mga matatanda. Ngunit sa kaibuturan niya, ang doktor na ito ay isang mabagsik na mamamatay tao. Gaano ba talaga kakilakilabot ang isang taong may dalawang personalidad? Si Xiaong ay isang estudyante sa universidad na may matinding pagnanais sa kaalamang medikal. Labis siyang nahuhumaling sa utak ng tao. Wala siyang mga magulang at wala ring pinansyal na kakayahan. Mas pipiliin pa ni Xiaong na mabaon sa malaking utang kaysa mag-alala tungkol sa kanyang pag-aaral. Ito ay dahil ang pinakamalaki niyang pangarap ay makapag-aral sa ilalim ng nangungunang eksperto sa brain tumor ng Korea, si Professor Dailki. Sa pamamagitan ng walang sawang pagsisikap, sa wakas ay nakapasok si Xiaong sa universidad bilang isang mahusay na babaeng estudyante. Ipinakilala rin si Xiaong kay Professor Dailki gaya ng kanyang ninanais. Sa unang pagkikita nila, ipinakita niya ang lahat ng kanyang kaalaman. Kasabay nito, buong pagsusumamo rin niyang hiniling kay Professor Dailki na ituro sa kanya ang lahat ng nalalaman nito. Dahil itinaya niya ang buong buhay niya rito. Naantig si Dailki sa tiyaga at katapatan ni Xiaong. Pagkatapos noon, sa tuwing may operasyon, kusa niyang tinatawagan si Xiaong at pinatatayo ito sa pinakaharap upang matuto ng mas malapitan. Halos ibinuhos ni Professor Dailki ang buong puso niya sa pagtuturo kay Xiaong. Hindi siya binigo ni Xiaong. Sa loob ng wala pang isang taon, nagawa na ni Xiaong na magsagawa ng operasyon ng mag-isa. Naging pinakamamahal na babaeng estudyante si Xiaong ni Professor Dailki. Orihinal na napakaliwanag ng landas ng karera ni Xiaong, ngunit dumating ang isang pangyayaring nagtulak sa kanya sa kailaliman. Ang ospital ay may scholarship upang mag-aral sa ibang bansa at paghusayin ang kasanayan. Sa paningin ng lahat, tiyak na si Xiaong ang makakatanggap nito at masaya niyang inihanda ang lahat. Ngunit nang ilabas ang listahan, ang scholarship ay napunta sa iba. Agad na nagalit si Xiaong at sumugod sa opisina ni Professor Dailki upang magtanong. Sa oras na yon, naroon din ang ina ng taong napili upang mag-aral sa ibang bansa. Agad na sinigawan ni Xiaong ang babae. Inakala ni Xiaong na binili nito ang pwesto para sa kanyang anak. Inisip din ni Xiaong na mababa at marumi ang paraan ng pagkilos ng babae. Sa tindi ng galit, malakas na sinampal ni Professor Dailki si Xiaong. Dahil dito, sinuspinde rin niya ang lahat ng schedule ng operasyon ni Xiaong. Ngunit sa araw ding iyon, habang nasa labas para sa isang pagpupulong sina Professor Dailki at ang mga pangunahing siruhano ng ospital, may isang pasyenteng na aksidente sa sasakyan na nangangailangan ng agarang operasyon sa utak. Dahil napakadelikado ng sitwasyon, wala nang ibang pagpipilian si Xiaong kundi hawakan ang bisturi upang iligtas ang pasyente. Nang bumalik si Professor Dailki at nakita ang eksenang ito, labis siyang nagalit. Inutusan niya si Xiaong na agad ibaba ang bisturi at umalis. Maingat na ipinaliwanag ni Xiaong ang sitwasyon noong mga sandaling iyon. Kasabay nito, malinaw din niyang inilatag ang eksaktong plano ng operasyon. Bukod pa rito, iginiit ni Xiaong na kailangan niyang akuin ang responsibilidad para sa kanyang pasyente. Ngunit ipinahila pa rin ni Professor Dailki si Xiaong palabas. Ang katigasan ng ulo ni Professor Dailki ay lubos na sumira kay Xiaong. Pagkatapos nito, kinuha ni Xiaong ang tubo ng swero at sumugod mula sa likuran, sinakal si Professor Dailki. Kung walang pumigil, siya sana ay nasakal hanggang mamatay. Sa sobrang galit, nawalan siya ng kontrol sa kanyang emosyon at malakas na sinampal si Xiaong sa harap ng lahat. Ang sampal na iyon ay nagpabagsak kay Xiaong sa sahig. Kasabay nito, tuluyang nadurog ang kanyang pagtingin sa sarili. Ngunit hindi pa roon nagtapos ang lahat. Binawi ni Professor Dailki ang lisensya medical ni Xiaong. Ang dagok na ito ay nagdulot kay Xiaong ng kawalan ng kakayahang pumasok muli sa silid ng operasyon habang buhay. Para sa isang taong may matinding pagmamahal sa operasyon, tulad ni Xiaong, wala itong pinagkaiba sa pagkitil ng kanyang buhay. Kaya lumuhod siya sa ulan at nagmakaawa ng kapatawaran. Ngunit hindi siya binigyan ng kahit kaunting pagkakataon ni Professor Dailki. Mula sa araw na yon, tuluyang nahulog si Xiaong mula sa rurok at naging isang karaniwang taong walang hawak na anuman. Hindi doon nagtapos ang kanyang paghihirap. Naging isang lihim na espesyalista si Xiaong sa operasyon ng brain tumor sa ilalim ng lupa. Nagsagawa siya ng mga iligal na operasyon tulad ng paggamot sa mga gangster na nasugatan dahil sa pagpatay at pagnanakaw. Bagamat wala siyang lisensya, hindi kailanman pumalya ang kanyang mga operasyon. Nang mailigtas niya ang buhay ng isang leader ng gangster, isang nurse ang palihim na nagdagdag ng pampamanhid sa supot ng swero. Lumabas na ang nurse na ito ay dati ring nagtatrabaho sa parehong ospital kung saan nagmula si Xiaong. Alam na alam nito ang nangyari sa pagitan ni Xiaong at ni Professor Dailki. Alam din ng nurse na wala ng lisensya si Xiaong ngunit patuloy pa ring nagsasagawa ng mga iligal na operasyon. Ang itinurok ng nurse sa supot ng swero ay mga pampatulog lamang. Ngunit ginamit ito ng nurse upang takutin si Xiaong na kaya niyang magdulot ng aksidente sa pasyente nito anumang oras. Kung magsagawa si Xiaong ng iligal na operasyon at magresulta ito sa pagkamatay, habang buhay siyang makukulong. Kaya humingi ang nurse kay Xiaong ng malaking halaga ng pera. Labis nitong ikinatuwa ang kahihiyan ni Xiaong.
Ngunit hindi alam ng nurse na nakabangga siya ng isang napakakilabot na tao. Agad na pumayag si Xiaong sa kanyang mga kondisyon. Sinabi ni Xiaong na iiwan niya ang pera sa bodega sa gabing iyon. Nang makita ng nurse ang makapal na bungkos ng salapi, agad niya itong binilang ng may labis na kasabikan. Ngunit biglang ginamit ni Xiaong ang tubo ng swero upang sakalin siya. Sa sandaling iyon, walang takot sa mukha ni Xiaong kundi isang anyo ng kasiyahan. Malinaw na hindi ito ang unang pagkakataon na may pinatay si Xiaong. Pagkatapos nito, ipinasok ni Xiaong ang bungkos ng pera sa kahon ng donasyon. Dahil sa paningin ni Xiaong, ang pagtulong sa lipunan na linisin ang basura ay maituturing ding isang mabuting gawain. Pagkaraan nito, tinulungan siya ng kanyang assistant na si Yongju na ilibing ang bangkay ng nurse. Si Yongju ay isa ring pasyenteng iniligtas ni Xiaong. Dahil wala siyang pera upang bayaran ang gastusin sa ospital, palagi siyang sumusunod kay Xiaong upang tumulong. Mahiyain si Yongju at palagi niyang pinapayuhan si Xiaong na huwag pumatay ng kahit sino. Ngunit sa tuwing may pinapatay si Xiaong, si Yongju rin ang tumutulong sa kanya upang asikasuhin ang mga kahihinatnan. Bukod sa pagsasagawa ng mga ilegal na operasyon, nagbukas din si Xiaong ng isang maliit at legal na klinika. Bukod dito, madalas niyang sinusuri ang mga matatanda ng libre. Sa paningin ng kanyang mga kapitbahay, si Xiaong ay parehong maganda at mabait. Walang sinuman ang nakakita sa masamang panig ni Xiaong. Dahil dito, napansin siya ng isang guon sa katabing restaurant. Ang guon na ito ay kagagaling lamang sa bilangguan at may suot na electronic ankle bracelet. May isang pulis na dumaan at magiliw na pinaalalahanan si Xiaong na mag-ingat. Hindi inaasahan, dumating ang guon sa klinika upang asarin si Xiaong. Puro mapanuyang salita lamang ang sinabi niya kay Xiaong. Nais din niyang anyayahan si Xiaong sa isang bar sa Seoul. Hindi tumugon si Xiaong, ngunit tinitigan lamang niya ito. Ang guon na ito ay hindi lamang manyakis, kundi isa ring walang kwentang tao na madalas manakit ng kanyang kapatid na babae. Bukod pa rito, lalo siyang nagiging mayabang. Pagsapit ng gabi, hinabol pa niya si Xiaong hanggang sa bintana ng bahay nito. Uminom siya ng alak at tinitigan si Xiaong ng malaswa. Hindi na ito nakayanan pa ni Xiaong. Sa kanyang isipan, nagsimula na siyang lihim na kalkulahin ang kamatayan ng guon. Kinabukasan, kusa siyang nagtungo sa maliit na restaurant ng kapatid ng lalaki. Maingat na pinagmasdan ni Xiaong ang guon. Sa sandaling iyon, hindi pa rin namamalayan ng guon na siya ay malalagay sa panganib. Tinitingnan siya ni Xiaong gamit ang mga mata ng kamatayan. Nang umalis si Xiaong, sinadya niyang iwan ang kanyang payong sa ibabaw ng mesa. Pagkatapos nito, sinadya ni Xiaong na maghintay sa pintuan para sa guon. Mabilis niyang inilabas ang payong. Sinamantala rin ni Xiaong ang pagkakataon upang magbigay ng paanyaya na ikinatuwa ng guon. Kinabukasan, habang nagbibisikleta siya sa kalsada, may isang pulang kotse ang dahan-dahang huminto sa tabi niya. Huminto siya at nagulat at natuwa nang matuklasan na iyon ang Diyos ang matagal na niyang pinapangarap. Pagkatapos nito, walang anumang pag-iingat na sumakay ang guon sa kotse ni Xiaong. Ininom niya ang bote ng tubig na inihanda ni Xiaong. Pagkatapos ay bumili si Xiaong ng isang malaking plastik na sapin at hiniling sa kanya na tulungan siyang dalhin ito papasok ng bahay. Pilit niyang ginagawa ang lahat upang mapasaya siya. Sa mga sandaling iyon, labis na siyang pinagpapawisan. Mabait na hinubad ni Xiaong ang kanyang damit pang itaas at binigyan siya ng tuwalya upang punasan ang pawis. Sa huli, nawalan siya ng malay at tuluyang nahimatay. Nang siya ay magising, natagpuan niyang siya ay busalan at nakagapos. Sa sandaling iyon, labis na natakot ang guon, ngunit huli na upang makatakas. Nakaupo si Xiaong sa ibabaw niya at ipinapakita ang huli niyang lambing. Maingat niya itong pinayuhan na sumunod na lamang at hindi ito masasaktan. Pagkatapos ay inilabas ni Xiaong ang isang kutsilyo. Malinis at walang pag-aalinlangan na bumagsak ang kutsilyo, hiniwa ang ugat sa kanyang leg. Habang nakikita ang guon na naliligo sa dugo, nagpupumiglas sa sakit at unti-unting namamatay, tuluyang nagpakawala si Xiaong ng isang mabangis na ngiti. Nasusumpungan niya ang pakiramdam ng tagumpay sa pagliligtas ng buhay sa silid ng operasyon, ngunit mas lalo niyang kinagigiliwan ang sarap ng pagpatay. Mabilis na nilinis ni Yongju ang mga bahid ng dugo sa buong silid. Sa huli, sinunog niya ang lahat ng personal na dokumento ng guon. Kinaladkad ni Xiaong ang bangkay papunta sa kagubatan at naghukay ng hukay upang ilibing ito. Napakahusay ng koordinasyon nilang dalawa. Mula nang mawala ang guon, bumalik sa dating katahimikan ang kapitbahayan. Inisip ni Xiaong na ito ay isang mabuting bagay. Napanatag din ang kanyang kalooban. Hindi nagtagal, dumating ang isang hindi inaasahang panauhin. Muli na namang ginulo ng taong iyon ang tahimik na buhay ni Xiaong. Ang taong iyon ay ang sumira kay Xiaong, si Professor Daoki. Hindi na siya mukhang mayabang at mapanil. Nagdala pa siya ng paboritong cake ni Xiaong bilang pagpapakita ng malasakit. Sa pagkakataong ito, dumating siya upang magmakaawa. Lumalabas na siya rin ay may cancer sa utak.
Sa kabutihang palad, nasa maagang yugto pa lamang ito, ngunit ang tumor ay nasa isang napakakomplikadong lokasyon, at malinaw niyang alam na tanging si Xiaong lamang ang makagagawa ng operasyong ito. Lumalabas din na palihim niyang sinusubaybayan ang bawat operasyon na ginagawa ni Xiaong. Alam niyang lalo lamang humusay ang kanyang kakayahan at hindi kailanman humina. Nang marinig ito, labis na nakadama si Xiaong ng pangungutya. Kinamuhian niya ang katotohanang hindi niya siya kayang patayin. Iyon ang dahilan kung bakit hindi rin niya siya kayang iligtas. Bukod pa rito, siya ang mismong dahilan kung bakit nawala ang lisensyang medikal ni Xiaong at naging ganito ang kanyang buhay. Ngayon ay humihiling pa siya na operahan siya nito. Hindi man lamang nagbitaw ng kahit isang salita ng paghingi ng tawad si Professor Daoki para sa mga nangyari noon. Sa halip, ginamit niya ang tono ng isang guro upang sabihin kay Xiaong na kailangan niyang gawin ang operasyon. Kung hindi, ire-report niya ang mga iligal na operasyon ni Xiaong sa pulisya. Ang bantang ito ay walang pinagkaiba sa muling pagpunit sa sugat ni Xiaong. Labis siyang nagalit at pinagalitan siya, sinabing wala itong karapatang utusan siya at dapat na itong lumayas. Dahil sa matinding pagsigaw, wala na siyang masabi at wala siyang nagawa kundi umalis ng tuliro. Pagdating pa lamang ni Daoki sa pintuan, bigla siyang inatake ng karamdaman. Nagmamadali niyang sinubukang kunin ang mga pampawala ng sakit sa kanyang bulsa, ngunit aksidente itong nahulog sa sahig. Sinikap niyang abutin ang mga ito, ngunit dumaan si Xiaong at sinipa palayo ang bote. Ang taong pinagluhuran niya sa ulan upang magmakaawa ng kapatawaran ay ngayon ay kaawa-awang nakahandusay sa kanyang paanan. At sa pagkakataong ito, wala na siyang kahit kaunting awa. Walang awang dinurog ni Xiaong ang mahalagang espesyal na mga tableta ni Professor Daoki. Sinipa niya ito at malakas na tumawa. Sinikap niyang ilabas ang galit at hinanakit na matagal nang nakatago sa kanyang puso ng mahigit 10 taon. Ang pakiramdam na yon ay labis na nakakapresko para kay Xiaong. Hanggang sa lumitaw si Yongju at pinigilan si Xiaong. Si Professor Daoki ay labis na ring naghihirap sa sakit kaya siya ay nawalan ng malay. Sa kabutihang palad, nakatawag na si Yongju ng ambulansya para kay Professor Daoki. Kung hindi, tiyak na namatay na siya sa harap mismo ng bahay ni Xiaong sa araw na yon. Ngunit hindi pa rin alam ni Xiaong na pagsisisihan niya ang desisyong ginawa niya ngayong araw. Ang klinika ni Xiaong ay isinara at sinalyuhan. Galit na galit siyang tumawag sa telepono. Sa pagkakataong ito, hindi na nagkubli si Professor Daoki. Sa halip, sinabi niya na kung nais ni Xiaong na alisin ang selyo, kailangan niyang pumunta sa Busan upang hanapin siya. Pinilit ni Xiaong na pigilan ang kanyang galit. Gusto niyang makita kung ano ang balak niyang gawin. Sa panahong iyon, dumating si Daoki sa Busan upang dumalo sa pinakaprestihiyosong seremonya ng parangal sa mundo ng medisina. Si Daoki ay naging isang natatanging doktor sa loob ng 9 na magkakasunod na taon. Malinaw na siya ang makakatanggap ng pinakamataas na parangal ngayong taon. Halatang si Daoki ang sentro ng atensyon sa nasabing okasyon. Ngunit habang lalo siyang sumisikat, lalo ring nararamdaman ni Xiaong ang inggit at galit. Nang pumunta siya sa banyo, hindi sinasadyang narinig niya ang usapan ng ilang mga doktor. Mula sa kanila, nalaman ni Xiaong na ang sponsor ng seremonya ng parangal ay si Chairwoman Ichida. Si Ichida ay dumaranas ng matinding pag-aalala dahil ang kanyang anak ay may tumor sa utak. Dahil masyado pang bata ang bata, walang sinuman ang nangangahas na magsagawa ng operasyon. Ngayon, si Professor Daoki lamang ang may kakayahang iligtas ang bata. Nang marinig ang kanilang pag-uusap, naging labis na sabik si Xiaong dahil alam niyang dumating na ang pagkakataon upang maghiganti kay Professor Daoki. Hindi nagtagal natagpuan ni Xiaong si Chairwoman Ichida. Dati na silang nagkakilala sa pamamagitan ni Professor Daoki. Diretsong pumasok sa usapan si Xiaong. Ipinakita niya kay Chairwoman Ichida ang isang video ng kaparehong kaso. Ito ay isang operasyon na siya mismo ang nagsagawa. Ang pasyente ay mas matanda lamang ng 2 taon kaysa sa anak ni Chairwoman Ichida. Noong panahong iyon, maraming malalaking ospital ang tumangging gamutin ang bata. Ngunit ngayon, siya ay isang malusog na tao. Ipinangako ni Xiaong na kaya niyang iligtas ang anak ni Chairwoman Ichida. Nabighani si Chairwoman Ichida sa matapang at teknikal na plano ni Xiaong. Agad niyang tinanong si Xiaong kung ano ang nais nito. Gayunman, hindi pera ang kailangan ni Xiaong. Ang tanging hiling ni Xiaong ay huwag hayaan ni Chairwoman Ichida na matanggap ni Professor Daoki ang pinakamataas na parangal ngayong taon. Nais ni Xiaong na ipahiya si Professor Daoki. Ngunit nang marinig ni Chairwoman Ichida ang mga salitang iyon, agad niyang pinalaya si Xiaong palabas ng silid. Kinabukasan, hindi pa rin sumuko si Xiaong at muling hinanap si Chairwoman Ichida. Sinabi ni Chairwoman Ichida na ang isang taong tulad ni Xiaong na hindi man lamang gumagalang sa kanyang guro ay tiyak na may masamang pagkatao. Dahil dito, hindi niya maaaring ipagkatiwala ang kanyang anak sa isang kasuklam-suklam na tao. Inakala ni Xiaong na tiyak nang mabibigo ang kanyang plano. Ngunit hindi inaasahan, si Chairwoman Ichida mismo ang kusang naghanap kay Xiaong ng gabing iyon. Sa pagkakataong ito, lubusang nagbago ang kanyang saloobin. Pumayag si Ichida na hayaan si Xiaong na operahan ang kanyang anak. Ngunit kung mabigo ang operasyon, pananagutin niya si Xiaong ng mabigat. Hindi pa rin nauunawaan ni Xiaong kung ano ang nangyari. Inimpek niya ang kanyang mga gamit at sumakay sa pribadong eroplano ni Ichida patungong Japan. Pagdating ni Xiaong, handa na ang silid ng operasyon.
May kumpiyansa ring binati ni Xiaong ang batang nasa kritikal na kalagayan. Habang isinasagawa ang operasyon, nagsimula na rin ang seremonya ng parangal. Sa una, ang lahat ay normal. Ngunit biglang tumalsik ang dugo sa mukha ni Xiaong at siya ay nagulat. May isang doktor na humiling kay Xiaong na tahiin ang sugat at dalhin ang bata sa intensive care unit. Ngunit hindi pinansin ni Xiaong ang kanilang sinasabi. Nakatuon lamang siya sa kanyang mga kamay. Nataranta ang lahat. Sa sandaling iyon, biglang pumasok si Chairwoman Ichida at nakita ang dugong nagkalat sa sahig. Siya ay labis na natakot. Kung mabigo ang operasyong ito, nangangahulugan na hindi na muling magigising ang kanyang anak. Ngunit si Xiaong ay nanatiling kalmado at lubos na walang pakialam sa kanyang paligid. Ang bisturing hawak niya ay hindi huminto. Nakipagkarera si Xiaong sa oras sa bawat segundo at minuto. Kasabay nito, tunay ngang nagbago ang resulta ng seremonya ng parangal. Si Professor Daok He ay hindi inaasahang natanggal at ang parangal ay ibinigay sa isang doktor na hindi man lamang maihahambing sa kanya. Tumahimik ang buong bulwagan na tila hindi sila makapaniwala. Si Professor Daok He mismo ang kusang pumalakpak upang basagin ang nakakahiyang katahimikan. Sa panahong iyon, nakabalik na si Xiaong mula sa Japan na may mayabang na ngiti sa mukha. Lumabas na matagumpay pa rin ang operasyon sa huli. Bumalik si Xiaong upang panoorin ang pagiging katawa-tawa ni Professor Daok He. Hindi rin makapaghintay si Xiaong na ipagyabang ito kay Daok He. Inakala niya na magagalit ito o sisigawan siya. Ngunit nanatili itong labis na kalmado. Nadismaya si Xiaong. Sa sandaling iyon, hindi pa rin alam ni Xiaong na ang matagumpay na operasyon sa anak ni Chairwoman Ichida ay lubos na nagawa dahil sa lihim na tulong ni Professor Daok He. Lumalabas na sa pagtitipon noong nakaraang araw, sinabi ni Chairwoman Ichida kay Professor Daok He ang lahat ng nangyari. Tinanong niya kung mapagkakatiwalaan ba si Xiaong bilang doktor. Kahit alam ni Professor Daok He na ang kalagayan ni Xiaong ay magiging dehado para sa kanya, sinabi pa rin niya kay Ichida na pagkatiwalaan ito. Dahil sa lahat ng taong naturuan niya, si Xiaong lamang ang may likas na kakayahang iyon. Si Xiaong ay isang taong karapat-dapat tawaging henyo. Kaya dapat hayaan ni Ichida si Xiaong na operahan ang kanyang anak. Ito na lamang ang natitirang pag-asa. Ang mga salitang ito ang nag-alis ng pagdududa ni Chairwoman Ichida. Ang tagumpay ni Xiaong sa pagkakataong ito ay nagpatibay ng paniniwala ni Professor Daok He na hindi magiging posible ang kanyang operasyon kung wala si Xiaong. Gayunman, mabilis ding dumating ang mga problema ni Xiaong. Nabunyag ang kanyang mga iligal na operasyon. May isang tagapamagitan sa pagitan ni Xiaong at ng mga pasyente. Sa isang banda, kumikita siya ng pera, at sa kabilang banda naman, ibinibenta niya ang impormasyon sa pulisya upang maprotektahan ang sarili. Dahil sa kanya, kumalat ang video ng operasyon ni Xiaong sa leader ng gang. Dinala pa ng pulisya ang bidyong ito kay Professor Daok He upang hilingin ang tulong niya sa paghahanap sa doktor na yon. Agad na nakilala ni Daok He si Xiaong sa unang tingin. Ngunit hindi niya sinabi sa pulisya ang totoo. Gayunpaman, natunton pa rin ng pulisya ang lokasyon ng iligal na operasyon. Bilang matagal ng kaibigan ni Professor Daok He, inanyayahan ni Kapitan Yang si Daok He sa lugar upang tumulong sa investigasyon. Bagamat nalinis na ang lugar, nakakita pa rin ng bakas ang asong pulis sa burol sa likuran. Hinukay ng pulisya ang maluwag na lupa at natagpuan ang isang bangkay na nakabalot sa plastik. Ito ang bangkay ng nurse. Tila may napagtanto si Professor Daok He dahil nasaksihan na niya noon ang kakilakilabot na anyo ni Xiaong. Ngayon ay bigla pa siyang lumitaw mismo sa lugar ng krimen. Wala pa siyang pakialam na tinukso ang asong pulis sa tabi niya. Hindi maiwasang itanong ng pulis kung bakit napakabait ng aso sa kanya. Walang pakialam na sumagot si Xiaong na marahil ay dahil mahilig siya sa mga hayop. Agad na hinila ni Daok He si Xiaong sa isang tabi at pinagalitan siya dahil sa pagpatay ng mga tao na parang isang baliw. Dahil kung mahuhuli si Xiaong sa oras na yon, hindi na maisasagawa ang kanyang operasyon. Naintindihan ito ni Xiaong sa maling paraan. Inakala niyang gumaganti si Daok He dahil sinira niya ang seremonya ng parangal, kaya ito nakikipagtulungan sa pulisya. Dahil dito, lalo pang nagalit si Xiaong. Naghiwalay ang dalawa sa isang hindi kanais-nais na kalagayan. Ngunit ang kanilang pagkikita ay nakita ng pinuno ng unit ng krimen. Nakilala ni Kapitan Yang si Xiaong bilang dating estudyante ni Professor Daok He. Ngunit hindi niya ito masyadong binigyang pansin. Gayunpaman, mabilis na nagkaroon ng bagong pag-usad ang kaso. Sa pamamagitan ng pagsusuri, natuklasan nila ang balahibo ng aso sa damit ng nurse. Hindi pa matukoy kung anong uri ng aso ang pinagmulan nito. Walang aso ang biktima. Kaya inakala ng forensic team na ito ay iniwan ng salarin. Ngunit ang batang pulis ay hindi naging maingat. Ipinakita niya ang ebidensya kay Daok He, kaya ng gabing iyon, inanyayahan ni Daok He ang batang pulis na lumabas. Nakapahid na si Daok He ng isang bagay sa hawakan ng pinto. Sinamantala niya ang pagkakataon upang iabot sa kanya ang isang panyo. Sa sandaling iyon, ipinahayag din ng batang pulis ang kanyang pagdududa. Ang babaeng nakilala niya noon ay estudyante ni Daok He. Kakatanggap lamang niya ng impormasyon na ang biktima ay walang aso. Kaya maaaring aso ng salarin ang balahibong iyon. At nagkataon na ang estudyante ni Daok He ay mayroon din ganitong uri ng aso. Ngunit sa sumunod na sandali, nawalan siya ng malay.
Sa sandaling iyon, tuluyang nabunyag ang tunay na anyo ni Professor Daokhe. Sa katunayan, sa dilim, isa siyang demonyong mas malupit pa kaysa kay Xiaong. Hindi ito ang unang pagkakataon na may pinatay si Professor Daokhe. Minsan, binalak niyang patayin ang isang kaibigang kinamumuhian niya sa panahon ng isang operasyon. Ngunit hindi inaasahan, nabasa ni Xiaong ang kanyang balak. Ayaw niyang madumisan ang karera medikal ni Daokhe. Kaya sinadya niyang saktan siya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng kutsilyo. Pagkatapos ay hinawakan niya ang bagong bisturi upang maging maayos ang operasyon. Orihinal na nais ni Xiaong na ikwento ang pangyayaring ito. Ngunit dahil dito, lalo pang lumayo ang distansya ng dalawa. Nadiskubre ng paboritong estudyante ni Daokhe na nagtangka siyang pumatay ng isang tao. Isa itong matinding kahihiyan para kay Daokhe. Kaya ginamit niya ang lahat ng paraan upang itaboy si Xiaong. Ang kaibigang iyon ay hindi rin nakaligtas sa kamatayan. Pagkatapos niyang ma-discharge mula sa ospital, ginamit ni Daokhe ang isang kutsilyo upang hiwain ang carotid artery nito. Mas malinis at mas walang awang ginawa ito ni Daokhe kaysa kay Xiaong. Maingat pa niyang inabot ang kaibigan ng isang tissue. Pagkatapos ay sinabi niya rito na takpan ang sugat upang hindi tumalsik ang dugo. Hindi makapaniwala ang kanyang kaibigan. Kaya tumakbo ito palabas ng sasakyan. Sa huli, nahulog siya sa bangin at namatay. Malamig na tiningnan ni Daokhe ang nangyari. Sa bandang huli, kinain ng mga ligaw na aso ang bangkay. Noong bata pa si Daokhe, katulad siya ni Xiaong. Pinag-aralan niya ang utak ng tao hanggang sa maging sakim. Kapag nakikita niya ang dugo ang utak na nakalantad, napupuno ang kanyang mukha ng hindi mapigilang kasiyahan. Kaya nang makita ni Daokhe si Xiaong, para bang nakita niya ang kanyang sarili. Noong bata pa siya, ang tunay na dahilan kung bakit nais niyang itaboy si Xiaong ay dahil hindi niya kayang harapin ang sarili niya. Hindi nagtagal, ang pagkawala ng batang pulis ay nakakuha ng atensyon ni Kapitan Yang. Sinuri niya ang huling tawag ng pulis at nalaman niyang si Professor Daokhe ang tumawag. Ipinatawag ni Kapitan Yang si Professor Daokhe upang magtanong. Nais niyang malaman kung nagkita ba si Daokhe at ang pulis noong gabing iyon. Sinabi ni Daokhe na totoo ngang nag-usap sila upang magtakda ng pagkikita. Ngunit pagkatapos noon, sinabi ni Daokhe na may bigla siyang mahalagang gagawin kaya hindi natuloy ang kanilang pagkikita. Sa sandaling iyon, tumawag din ang kasamahan ni Kapitan Yang at sinabi na sinuri niya ang mga malalapit na kamera ng surveillance at kinausap ang kasambahay ni Professor Daokhe. Nakumpirma niyang nasa bahay si Daokhe noong nakaraang gabi. Lumalabas na noong gabing iyon, nang maghatid ng pagkain ang kasambahay, narinig niya ang tunog ng dumadaloy na tubig sa banyo at inakalang nasa bahay si Daokhe. Ang lahat ng iyon ay sinadya at nilikha ni Professor Daokhe. Sa oras na iyon, lumabas siya sa likurang pinto at nagmaneho ng isang mamahaling sasakyan na nakatago sa isa pang garahe. Nakapaghanda si Daokhe ng isang ganap na plano upang masigurong hindi siya malalagay sa panganib. Ngunit ngayon ay may isa pang taong maaaring magbanta kay Xiaong. Ito ay ang taksil na tagapamagitan. Ginamit ni Daokhe ang lahat ng paraan upang makontak ang taong iyon. Nais muna niyang siyasatin ang kanyang saloobin. Sinabi ni Daokhe na magtagpo sila. Ipinangako ni Daokhe na hindi siya mabibigo. Dahil sa matinding tukso ni Daokhe, mabilis na pumunta ang lalaki sa lugar ng pagkikita. Iminungkahi ni Daokhe na mayroon siyang isang malaking kliyente na nangangailangan ng lihim na operasyon. Kaya nais niyang hilingin sa tagapamagitan na hanapin si Xiaong upang maging assistant niya. Siyempre, napakalaki ng kabayaran. Nang marinig iyon, siya ay naengganyo. Nang muling tumawag ang pulisya, sinimulan niyang itago ang katotohanan. Malinaw na pansamantala siyang kumampi kay Daokhe. Ngunit upang tuluyang mailayo si Xiaong sa hinala, sinunog ni Daokhe ang kulungan ng mga aso nito. Dahil dito, ang tatlong asong inaalagaan ni Xiaong ay naging abo. Sila ang tanging emosyonal na sandigan ni Xiaong sa mundong ito. Para sa kanya, para silang mga kasapi ng pamilya. Walang kaalam-alam si Xiaong kung bakit ginawa iyon ni Daokhe. Dahil dito, labis siyang nagalit. Agad niya itong tinawagan at ipinatawag. Hindi nagtagal, minaneho ni Xiaong ang pickup truck at sinagasaan ang sasakyan ni Daokhe. Ngunit hindi pa rin siya nasiyahan. Umatras siya at muling inapakan ang silinyador at buong lakas na binangga ito muli. Dahan-dahang bumaba si Daokhe mula sa sasakyan at tumayo ng tuwid sa harap nito, kalmadong nagsindi ng sigarilyo. Si Yongju, na nakaupo sa tabi ni Xiaong, ay labis na natakot. Sinubukan niyang gisingin at pigilan siya. Ngunit ang mga mata ni Xiaong ay tuluyang nabulag ng galit. Tiningnan niya ang kaaway sa harap niya at muling inapakan ang silinyador. Sa huli, wala pa rin siyang nagawa. Lubog si Xiaong sa sakit ng pagkawala ng kanyang mga aso. Pakiramdam niya ay nawala ang buong mundo niya. Sa sandaling iyon, lumapit sa kanya ang tagapamagitan at nagmungkahi ng isang bagong pakikipagsosyo. Alam ni Xiaong ang tunay nitong pagkatao kaya ayaw na niyang magkaroon pa ng anumang kaugnayan dito. Ngunit nagkataon na ang inutang ni Xiaong upang makapag-aral sa kolehiyo ay mula rin sa kanya. Ngayon, ang interes ng utang ay umabot na sa 100 milyong won. Kaya kung gagawin ba ito o hindi ay hindi na desisyon ni Xiaong. Hindi alam ni Xiaong na ang doktor na kailangan niyang makipagtulungan ay si Daokhe. Sa puntong ito, nais sana ni Xiaong na magsisi, ngunit huli na ang lahat.
Ito ang unang pagtutulungan ng dalawa. Pagkaraan ng 4 na taon ng pagkakahiwalay, itinakda silang magsama sa isang malaking yate. Ang barko ay palutang-lutang sa pandaigdigang karagatan at palihim na nagsagawa ng operasyon sa pagtanggal ng tumor sa utak. Dahil ang pasyente ay ang pinakamataas na lider ng isang kulto, ang lahat ng kanyang kilos ay hindi maaaring isapubliko. Habang palayo ng palayo ang inaabot ng barko, buong pagsisising itinapon ni Xiaong ang abo ng mga aso sa dagat. Sa paraang ito, nais niyang magpaalam sa kanila. Ngunit habang nalulunod si Xiaong sa kalungkutan, lumapit si Daokhe at nais makipag-usap. Hindi niya maunawaan kung bakit kailangan pa nitong gawin ang ganitong uri ng operasyon gayong hindi naman ito kapos sa pera. Ngunit tinukso lamang siya nito at sinabing hindi siya katulad niya. Ang hinahabol ni Xiaong ay hindi ang nais ni Daokhe. Ipinilit ni Daokhe na siya ay isang siyentipiko at hindi isang tao. Kaya para sa kanya, walang anumang kahulugan ang pagkamatay ng mga asong iyon. Ang paghamak at pagiging malamig ni Daokhe ay nagdulot upang hindi makontrol ni Xiaong ang kanyang galit. Kumuha siya ng payong at malakas na hinampas ang mukha nito. Sa sobrang lakas ng tama, hindi na ito nakalaban. Sa kabutihang palad, tumakbo agad si Yongju upang pigilan siya. Dahil sa karamdaman, lalong nanghihina ang katawan ni Daokhe. Mas lalo ring nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit upang maging maayos ang operasyon, iniksyon niya sa kanyang katawan ang huling bote ng espesyal na gamot. Gayunman, habang isinasagawa ang operasyon, patuloy pa ring nanginginig nang hindi mapigilan ang kanyang mga kamay. Mabuti na lamang at wala itong naging malubhang epekto. Hindi na tulad ng dati ang kalagayan ng isip ni Daokhe. Napansin ni Xiaong ang problema kaya siya na mismo ang nagmungkahi na magpalit sila ng posisyon. Dahil kung sila ay mabibigo, wala ni isa sa kanila ang makakaalis ng barko ng buhay. Ngunit ang isang taong kasing yabang ni Daokhe ay hindi kayang matalo sa harap ng kanyang estudyante. Pinilit niyang tiisin ang sakit at patuloy na hawakan ang panistis. Ngunit kakaiba, si Daokhe na dati ay palaging propesyonal ay kusang nakipag-usap kay Xiaong habang isinasagawa ang operasyon. Hindi pa niya kailanman narinig ang mga salitang iyon mula sa kanya. Hindi pa siya kailanman nakatanggap ng tuwirang pagkilala mula rito. Ang dating guro na ito ay kapwa pamilyar at hindi pamilyar para kay Xiaong. Matapos ang matagumpay na operasyon, agad na hinabol ni Xiaong si Daokhe. Sinabi nito na matagal na siyang hindi naging ganito kasaya. Sinabi rin nito na hindi niya kinamumuhian si Xiaong, bagkus si Xiaong ang may galit sa kanya. Matagal siyang nag-atubili at sa wakas ay naramdaman niya ang laman ng kanyang puso. Ibinahagi ni Xiaong ang masasayang alaala ng kanilang mga operasyong magkasama noong maraming taon na ang nakalipas. Iyon din ang pinakamasayang panahon sa buhay ni Daokhe. Sa sandaling iyon, binuksan nilang dalawa ang kanilang mga puso na parang matagal nang hindi nagkikitang magkaibigan. Sa kauna-unahang pagkakataon, malalim na yumuko si Xiaong sa harap ng kanyang guro. Sa sandaling iyon, tila naglaho ang lahat ng hinanakit sa nakalipas na 4 na taon. Ngunit hindi alam ni Xiaong na si Daokhe, na tila malamig sa panlabas, ay minahal siya hanggang sa kaibuturan. Sa tuwing nakikita ni Daokhe ang balita tungkol kay Xiaong, hindi niya mapigilang bahagyang ngumiti. Bukod pa rito, ang unang pagkakataon na pumatay si Daokhe ay dahil kay Xiaong. Noong panahong iyon, napansin ng matandang kaibigan ni Daokhe ang natatanging galing ni Xiaong sa medisina. Nais niya itong tulungan na mag-aral sa ibang bansa at dalhin palayo. Pagkaraan nito, gagawin sana niyang kasangkapan sa pagkakakitaan si Xiaong. Bukod dito, karamihan sa mga taong napunta sa kanya ay tuluyang nasira ang buhay. Para kay Daokhe, walang sinuman ang maaaring mag-agaw sa minamahal na estudyanteng pinaghirapan niyang hubugin. Kaya noong panahong iyon, hindi niya binigyan si Xiaong ng scholarship upang mag-aral sa ibang bansa. Sa katunayan, hindi niya sinasadyang pinoprotektahan niya si Xiaong. Kalaunan, pinatay pa rin ni Daokhe ang matandang kaibigang iyon. Dahil hindi nito tinalikuran ang balak na gambalain si Xiaong, nais ni Daokhe na gamitin ang buhay nito upang protektahan si Xiaong. Sa oras na yon, kakababa pa lamang nila ng barko nang magbago ng isip ang tagapamagitan. Nais na nitong isuko si Xiaong sa pulisya. Ngunit napansin ni Xiaong na may mali. Kaya nagkunwari siyang sumasakit ang ulo at inutusan si Yongju na bumili ng gamot para sa kanya. Habang hindi nakatingin ang tagapamagitan, nakataka siya sa paningin nito. Nang makipagkita ang tagapamagitan sa pulisya, doon niya natuklasang nawawala na si Xiaong. Nang muli silang magkita, tinanong niya kung saan siya nagpunta. Sinabi ni Xiaong na lumabas lamang siya upang kumain at nais makipag-usap ng pribado. Sa sandaling iyon, may balak na siyang pumatay. Palihim niyang sininyasan ang mga pulis sa likuran niya na agad siyang habulin. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Xiaong ng tawag mula sa isang dating kasamahan. Sinabi nito na ang kanser sa utak ni Daokhe ay nasa huling yugto na. Kung hindi siya operahan, hindi na siya mabubuhay ng lampas sa 1 buwan. Bago pa makareact si Xiaong, may dumaan na pamilyar na anyo sa kanyang tabi. Pagkatapos ay inakbayan ng taong iyon ang tagapamagitan at pumasok sa eskinita. Paglingon ni Xiaong, nakita niyang nakayuko ang tagapamagitan at hindi na makatayo. Kinakalagkad siya ni Daokhe palayo.
Sa pagtingin sa dugong nasa lupa at sa pagkawala ng dalawa sa dilim, tuluyang naunawaan ni Xiaong ang lahat. Lumabas na ang gurong pinakakinamuhian niya ang siyang palihim na nagpoprotekta sa kanya sa lahat ng panahon. Si Daokhe ang nag-alis ng lahat ng mapanganib na hadlang para sa kanya. Nang makitang papalapit na ang mga pulis, dali-daling hinila ni Yongju si Xiaong palayo. Hindi nagtagal, nakatanggap muli si Xiaong ng mensahe mula kay Daokhe. Sinabi nito na pumunta siya sa itinakdang lugar upang kunin ang susi ng sasakyan. Inihanda na ni Daokhe ang kotse para sa kanya. Naghanda rin siya ng ilang magkakaibang plaka at ng malaking halaga ng salapi. Sinabihan siya ni Daokhe na agad tumakas. Ngunit sa sandaling iyon, wala nang pakialam si Xiaong kung siya ay mabubuhay o mamamatay. Nagpasya siyang operahan si Daokhe. Hiniling ni Xiaong sa kanyang mga kaibigan na maghanap ng isang silid operasyon. Plano niyang ipaalam kay Daokhe kapag handa na ang lahat. Ngunit hindi niya inasahan na ang pagkamatay ng tagapamagitan ay magdudulot ng napakalaking kaguluhan. Ang paraan ng pagpatay ng salarin ay napaka-espesyal. Gumamit ang salarin ng maliit na panistis upang saksakin ang pali sa pagitan ng mga tadyang na nagdulot ng panloob na pagdurugo. Ang paraang ito ay hindi nagdulot ng agarang pagdurugo na makaakit ng pansin at hindi rin agad nagdulot ng pagkawala ng malay dahil sa labis na pagkawala ng dugo. Malinaw na ito ay isang sining ng pagpatay. Ngunit dahil dito, napagtanto ng pulisya na ang salarin ay tiyak na may pinag-aralan sa medisina at napakahusay ng kasanayang medikal. Ngunit likuran lamang ni Daokhe ang nakuhanan ng kamera ng pagmamanman, kaya isang tao lamang ang maaari nilang imbestigahan sa bawat pagkakataon. Sa sandaling iyon, labis ang bigat ng damdamin ng pinuno ng pangkat ng krimen dahil malinaw niyang nakita si Daokhe noong oras na iyon. Ngunit hindi niya ito sinabi. Sa halip, kusang nagtakda siya ng isang pribadong pagkikita kay Daokhe. Pumunta siya upang itanong ang kanyang mga pagdududa. Nagtaka si kapitan niyang kung bakit pinatay ni Daokhe ang tagapamagitan. Si Xiaong ba ang salarin sa likod ng lahat ng kamakailang pagpatay? Matapos marinig ang mga salitang iyon, hindi napigilan ni Daokhe ang tumawa at hindi ito itinanggi. Pagbalik, paulit-ulit na pinanood ni kapitan niyang ang video ng pagmamanman. Sa wakas, napansin niya ang pamilyar na anyo. Naniniwala si kapitan niyang na ang babaeng iyon ay dating estudyante ni Daokhe. May naunawaan din siya. Hindi nagtagal, ipinatawag ni kapitan niyang si Xiaong. Pinuri niya ang kanyang talento. Kasabay nito, hinangaan niya siya dahil mayroon siyang gurong nasa likuran niya na walang kondisyon na nagpoprotekta sa kanya. Pinagtibay niya na tiyak niyang dadalhin siya sa hustisya. Sa ngayon, nabuo na niya ang buong kwento. Ngunit dahil wala siyang ebidensya, kinailangan pa rin niyang palayain si Xiaong. Mabilis na nalaman ni Daokhe na interesado si kapitan niyang kay Xiaong. Noong gabing iyon, nakipagkita si Daokhe kay kapitan niyang sa kanyang lihim na bodega. Pagpasok pa lamang, nakita niya ang isang refrigerator na nakandado ng mga kadena na bakal. Nang buksan niya ito, agad siyang kinilabutan. Ang taong nasa loob ay ang batang pulis na matagal na niyang hinahanap. Ngunit sa sandaling iyon, ang batang pulis ay nagyelong parang isang bloke ng yelo. Dahan-dahan ding lumitaw si Daokhe mula sa dilim. Hindi lamang inamin ni Daokhe na pinatay niya ang tagapamagitan at ang batang pulis, kundi pati na rin ang nurse. Bukod dito, inako rin ni Daokhe ang pananagutan sa iligal na operasyon. Sinabi ni Daokhe na masyadong nakababagot ang trabaho sa ospital kaya ginawa niya yon upang makahanap ng mas matinding kasabikan. Ganap niyang inihiwalay si Xiaong sa lahat ng ito. Nais niyang akuin ang lahat ng kasalanan mag-isa. Kasabay nito, natagpuan na ni Xiaong ang silid operasyon kaya ipinaalam niya kay Daokhe ang oras ng operasyon. Ngunit sa mismong araw ng operasyon, hindi siya nagpakita. Isang kaibigan ni Daokhe ang dumating upang sabihin na nais niyang isagawa ang operasyon makalipas ang isang buwan. Ngunit ang isang buwan pagkatapos ay ang panahong pinakamahirap ng gamutin ang kanyang kalagayan. Subalit ito mismo ang nais niya. Nais niyang lumala muna ang kanyang kondisyon bago ang operasyon dahil nais niyang tapusin ang kanyang buhay sa mesa ng operasyon. Sa katunayan, bago pa siya lumapit kay Xiaong, alam na ni Daokhe na ito ay isang operasyong hindi magtatagumpay. Nais ni Daokhe na si Xiaong ang maging punong siruhano dahil nais niyang gamitin ang kanyang kamatayan upang turuan siya ng huling aral. Ito ay ang pagtanggap sa kabiguan. Dahil hindi pa kailanman nabigo si Xiaong. Ito ang magtutulak sa kanya na patuloy na magpabuti. Si Xiaong ang pinakamalaking alalahanin ni Daokhe sa buong buhay niya. Kahit sa kanyang mga huling sandali, iniisip pa rin niya kung ano ang maaari niyang gawin para kay Xiaong. Ngunit sa panahong iyon, nagsimula ng desperadong hanapin ni Xiaong si Daokhe sa lahat ng lugar. Pinutol na ni Daokhe ang lahat ng ugnayan at nagtago sa isang lihim na lugar. Kasabay nito, naglabas na rin ang pulisya ng warrant of arrest laban sa kanya. Ang dating pinakaginagalang na pangunahing siruhano ay isa na ngayong pinaghahanap na kriminal dahil sa hinalang pagpatay. Hindi alam ni Xiaong kung ano ang nangyari. Ngunit dahil nauubos na ang oras, wala siyang nagawa kundi humingi ng tulong sa pinuno ng gang upang hanapin si Daokhe. Ginamit ng pinuno ang lahat ng kanyang koneksyon at natukoy ang kinaroroonan ni Daokhe. Ngunit hindi pumunta roon si Xiaong.
Sa halip, hiniling niya sa pinuno ng gang na sunduin si Daokhe. Samantala, nakipagkita si Xiaong kay Kapitan Yang sa isang bakanteng lot. Tinanong niya kung ano talaga ang nangyari. Ikinuwento sa kanya ni Kapitan Yang ang lahat tungkol sa kasunduan nila ni Daokhe. Lumabas na nagkasundo ang dalawa sa bodega. Nagsiyasat si Daokhe at nalaman na si Kapitan Yang ay nagbulsa ng malaking halaga mula sa mga kasong pagpatay. Hindi ilalantad ni Xiaong ang masasamang gawain ni Kapitan Yang. Ngunit ang kapalit ay hayaan niyang akuin ni Professor Daokhe ang lahat ng kasalanan mag-isa. At mula noon, palalayain ni Kapitan Yang si Xiaong. Sinabi ni Daokhe na bago siya mamatay, tatawag siya kay Kapitan Yang upang ipaaresto ang kanyang sarili. Ngunit ang kondisyon ay hayaan niyang akuin ni Professor Daokhe ang lahat ng kasalanan ng mag-isa. At mula noon, palalayain ni Kapitan Yang si Xiaong. Agad na nagbanta si Xiaong na kung maglakas loob siyang galawin si Daokhe, manunumpa siyang hindi niya ito hahayaang mamuhay ng payapa. Nalagay rin sa alanganing sitwasyon si Kapitan Yang. Nang paalis na sana si Xiaong, bigla siyang binangga ni Kapitan Yang gamit ang sasakyan. Hinila niya si Xiaong palabas ng kotse at inapakan ang kanyang kamay. Nang makaiwas siya, sinubukan niyang baliin ang kanyang daliri. Nais niyang pigilan si Xiaong na magsagawa ng operasyon kay Daokhe. Nang makita ang mapanganib na sitwasyon, agad na tumalon palabas ng kotse si Yongju upang salagin si Xiaong. Patuloy na sinipa ni Kapitan Yang si Yongju ng buong lakas. Nang marinig ang mga hiyaw ng matinding sakit ni Yongju, unti-unting naging mabagsik ang mga mata ni Xiaong. Hinugot ni Xiaong ang kanyang pamilyar na panistis. Pagkatapos, sinunggaban niya si Kapitan Yang sa kwelyo. Malinis at mabilis niya itong pinatay gamit ang kutsilyo. Walang sinuman ang maaaring maging hadlang niya. Pagkatapos nito, tinawagan ni Xiaong ang pinuno ng gang. Narinig din ito ni Daokhe na nasa tabi niya. Sa pamamagitan ng telepono, nalaman ni Daokhe na muling nakapatay si Xiaong. Sa sandaling iyon, naroon na si Daokhe sa pinangyarihan. Ginamit niya ang isang panyo upang balutin ang susi ng sasakyan sa lupa at pinulot ito upang burahin ang mga bakas. Pinagalitan ni Daokhe si Xiaong dahil sa patuloy niyang pagpatay ng mga tao. May lungkot sa mukha, sinabi ni Xiaong kay Daokhe na ayusin na lamang niya ang lahat para sa kanya. Sinabihan niya si Xiaong na punasan muna ang kanyang mukha at siya na ang bahala sa lugar. Ito ang unang pagkakataon na nagpakita ng kahinaan si Xiaong sa harap ni Daokhe. Wala nang ibang hiniling si Xiaong. Ang nais lamang niya ay mabuhay si Daokhe. Ngunit nagpa siya pa rin siyang isagawa ang operasyon makalipas ang isang buwan. Nais ni Daokhe na ituro kay Xiaong ang lahat ng kanyang nalalaman. Ngunit ngayon, ayaw na ni Xiaong na may matutunan pa. Nakiusap si Xiaong kay Daokhe na mabuhay. Kung siya ay mamatay, mas lalong magiging masakit ang kanyang buhay. Nais ni Xiaong na mabuhay si Daokhe upang makita siyang maging pinakadakilang doktor. Hinila ni Xiaong si Daokhe palayo. Ngunit malupit niya itong pinatumba. Sa huli, hindi pa rin nagawang talunin ni Xiaong si Daokhe. Wala siyang magawa kundi igalang nang walang magawa ang kanyang pasya. Nang paalis na si Daokhe, hindi niya nakalimutang imaneho palayo ang sasakyan ni Kapitan Yang. Ito ang huling pagkakataon na tinulungan ni Daokhe si Xiaong na linisin ang lahat. Pagkalipas ng isang buwan, tumunog ang telepono ni Xiaong. Nagkita silang dalawa sa silid operasyon ayon sa napagkasunduan. Sa sandaling iyon, si Daokhe ay lubhang may sakit. Sinubukan niyang pilitin ang sarili na makipagkamay sa kanya, ngunit tumanggi si Xiaong. Matatag pa rin siyang naniniwala na hindi mabibigo ang operasyong ito, at maghihintay silang dalawa na makipagkamay pagkatapos siyang gumaling. Mabilis na lumipas ang panahon. Pagkalipas ng kalahating taon, patuloy pa ring nagsasagawa ng mga iligal na operasyon si Xiaong sa ilalim ng lupa. Ngunit may isang bagay na nagbago. Hindi na siya nag-iisa sa pakikipaglaban dahil may isang taong sumama na sa kanya sa mundong iyon. Tila sa huli, siya pa rin ang naging panalo sa operasyong iyon. Dito nagtatapos ang serye. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Money. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.